Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay i-continue natin yung ginawa natin sa previous lab na static route using next hop address. So magdadagdag tayo ng 3 more router para ma-practice natin. Pero the same lang. Ito, pinapractice ko din. Actually, kaya ginagawa ko to, pinapractice ko din para matuto din ako. Kasi nag-aral din ako ng online. And yung mga binibigay niya sa akin, naggumagawa rin ako ng more lab practice para hindi ko makalimutan. So, pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga ina-upload kong videos. So, sorry guys, maingay yung aking mga ibon dito sa tabi ko. Kasi pag nakarinig din sila nagsasalita yun, hindi ko alam kung bakit maingay din sila. So anyway, back to tayo sa ating lab. So magdagdag tayo dito ng 3 routers. 1, and 2, and 3. Ayan. Ngayon, lagay ko lang dyan, dyan. Ayan. So, maglagay dyan ng cable connection. Ang gagamitin natin dito ay serial 1. Dito rin serial 1. So, para match sila. And, para hindi tayo magkalito, yan, ilagay ko dyan yan. And dito, serial 2, serial 1, and serial 1. Tama ba? No. So anyway, nandiyan naman yan. Ilagay ko lang dito yan at saka yan para hindi tayo malito. And dito rin serial 1-2 and ito serial 1-1/2. And pagkatapos, i-ano natin, start natin yung ating router. And dito rin start and dito start. So yan. So maglagay tayo dito ng IP address kung anong gusto natin ma-achieve na IP address, i-configure dito. So i-click ko lang ito. And ilagay ko dito ay 192.168.3.1 na lang /24 and i-copy ko dapat hindi ko pala anyway, i-paste ko siya dito, yan. And yung interface na to, ilalagay natin dyan ng IP address. And i-duplicate natin ito. And ilalagay natin dito sa interface na to ay edit natin, right click and edit, and lagay natin dito ay 2. And pagkatapos, okay natin. So, yan. And dito sa area na to, i-copy paste ko lang ito, duplicate. Ang ilagay natin dito, palitan ko lang ito ng 4. 4. And apply OK. Ito 4.2 sa area na to and 4.1 dito sa baba. Duplicate natin. Dito sa interface na to ay 4.1. Apply OK. And dito, i-duplicate ko ulit ito. Ang nilagay natin dito ay 5.2. Edit natin muna. 5.2. Apply. And duplicate natin para dito sa IP address dito sa 1. Apply. Okay. So yan, okay na yung paglagay natin ng IP address dito sa ating lab. Pero kailangan natin siya i-configure. So punta tayo dito, right click natin and console. And ayan, dito tayo ngayon sa meron na pala diyan. So R2, nasa R2 tayo. Ayan. So i-check natin muna yung ano yung mga interface diyan. Show IP interface brief. Yan. So currently, yung interface dito ay nag-assign na ako dyan ng IP address sa area na to at saka dyan, tapos na tayo dyan. So dito na lang tayo sa serial na interface, serial 0, ito, serial 0, S1/0. Balik ako dito ulit. Punta tayo dyan sa interface na yan. Interface S1/0. So, kailangan natin maglagay dyan ng IP address. IP address.
or IP ad lang 192.168.3.1. Walang dapat may dot yun and space yung ating subnet mask na 24.255.255.255.0 and enter natin. So may mali, siguro double space. IP address, ano lang, tanggalin ko lang yung space, is 255.255.0 IP address. Interface serial S0/1 IP address 192.16. Yes, may kulang. Dapat ito, meron ako yung dinilit natin kanina na 3.1 and enter natin. So yan, accepted na. So hindi ko napansin yan, sorry. And pagkatapos, kailangan natin yung command na no shutdown kasi ito serial 1/001 ay naka-down siya dito. So kailangan nating i-up kasi yung default sa router ay shutdown yung interface. So kailangan nating i-manual i-up no shut. Ito yung command. No shut. Ayan. So hintayin natin mag-up yan. Ayan, nag-up na siya. Up. State up. So pag gusto niyo ulit i-verify, do show IP interface brave. VR. So yan. Ito yung kinonfigure natin na serial 1.0/0 ay serial. Where is the serial? 1. Ayan. Ito yun. Up yung status. So pag gusto nang isave yung configuration do WR lang. Yan. And punta tayo dito sa router na to. Sa console, i-right click niyo yan sa console. Tapos marami tayong kailangan i-configure dyan. So scroll up ko lang. Ayan. And dito tayo sa router 4. Yan ako lang, adjust ko lang. So hanggang dyan lang. And enter natin. Ayan. And punta tayo sa interface dito sa taas, serial 0/1. Kailangan natin muna pumunta sa global mode configuration and enable config terminal or config T in short. Interface FAARS 1/0. Sorry. Lagyan natin yung IP address na IP ad 192.168.3.2 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0 at saka i-ano natin yung no shot. Ayan. And dito naman tayo sa while waiting sa ayan, up na yung interface. So dito tayo sa serial S1/2. So exit natin interface serial 1/2. Ilagay natin yung IP address 192.168.5.2 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0. No shot. Ayan, and punta tayo sa exit natin muna. Interface serial 1/1. So, ito ngayon ang tinatype ko dito. Punta tayo sa interface na to at saka i-assign natin yung IP address na to. So, IP address, assign natin. And 192.168.4.2 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.0. Ayan. No shot natin. No shot. So tapos na tayo sa interface na to na tatlo. So i-double check natin do show IP interface brave kung na-assign ba natin. Supposedly tatlo yan.
Tatlong IP. So, makikita natin dito na na-assign na yung IP address niya na tatlo. Lagi kong sinisave yung aking configuration, kaya sinusulat ko dyan yung do.wr. So, next natin ay yung R5. Right-click console. And maglagay tayo dyan ng IP address sa interface na yan. So, enable config terminal. Interface S1 plus 0 no shot. Mamaya na. Lagay muna tayo ng IP address. IP address 192.168.4.1 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.0. Ilagay natin yung no shot. By the way guys, pwede kayo maglagay dyan ng loopback interface. Anisip natin yung ating configuration. Ayan. So, up na yung ating interface. Ang kulang na lang ang pag-assign ng IP address dito sa router 6. So, right-click natin console. Ay, pa yung na ano ko. Right-click, console. Ayan. So, router 6, dito tayo sa ating console and ilagay natin yung IP address. Kailangan natin muna i-write yung command na to, enable config terminal at saka punta tayo dyan sa interface S1/2. Okay, at saka ilagay natin yung IP address na 192.168.5.1 at saka yung space natin at saka yung subnet mask na 255.255.0. Ayan. Kailangan natin ng shot. Save natin yung ating configuration and yan, up na yung interface. So, in short, tapos na tayo mag-configure sa mga IP address dito sa mga interfaces dito sa inad natin na router na tatlo, including yung interface dito. So, ngayon, pag nag-ano tayo, pag nag-ping tayo, halimbawa, pining natin ito dito, ay wala silang communication dahil wala pang routing. Wala tayong kinoconfigure dyan na static routing. So, i-check natin, iping natin, punta tayo dito sa router 6, iping natin dito si router 1. Sorry, router 5. So, yung IP address niya ay, ayan. So, yan ako dito, i-type ko dito na ping. So, hindi siya nag-show kasi nandun siya sa baba. Ayan. Hindi ko siya kasi. Ping 192.168.4.1. Kailangan ko pala gumamit ng do, arrow up nyo lang para ma-recall nyo yung last configuration na tinype nyo. So kung makikita nyo, wala sila ngayon communication dyan dahil wala pa tayong nilalagay dyan na route. Ayan. So 0. So kailangan natin muna mag-start dito. Kahit saan mag-start, okay lang. So ang ilalagay natin dito na route ay ito. Mayroon akong nilagay dito na route yung sa unang video. Panoorin nyo kung gusto nyo panoorin. I-check nyo sa description ng video. So dito, kailangan natin i-add dito yung route na hindi niya reachable. So sa R2, ang hindi na reachable na network ay itong dalawang network dito. In short, yung 192.168.5.0 tsaka yung network 4.0. So punta ako dito sa R2. Sa R2, nandiyan na sa tab. So i-right click nyo lang, punta kayo dyan sa console. So ilagay natin dyan yung network na hindi niya reachable, yung 5.0. So ilagay natin dito, exit ko muna to. Kailangan natin i-type ito IP route 192.168.4, yung network na to, 4.0. And yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0. Ayan. And mali, arrow up ko lang kasi dapat ilagay natin yung next hop address. So, dito ang kina-configure pala natin ay mali pala ako. Sorry. R4 pala. So, hindi pa tayo, mali pala yung napuntahan ko. Dapat R2.
So, mali pala yung napuntahan ko sa R2 pala tayo dapat. So, i-ano natin, kailangan natin i-type ito IP route 192.168.4.0 saka yung kaning subnet mask. Kung nag-ano kayo, 4.0, ito yun, at saka yung kaning subnet mask na 255.255.255.0. Saka yung kaning next hop address, ang ibig sabihin natin, ito, dito 3 yung dito tayo sa R2 tapos yung next hop na address na papunta gateway dito ay dito. So ito yung tinatawag na next hop address 192.168.3.2. So kailangan nating i-type yan dyan 192.168.3.2 an-enter natin. Then i-arrow up ko lang para ma-recall ko yung command na last na ginamit ko or yung mga previous command na ginamit ko. Kung gusto ni up, marirecall nyo. So, ngayon, dito ngayon tayo sa 5.0 and palitan ko lang ito. Gawin ko lang yung left arrow sa inyong keyboard tapos 5 backspace. Palitan ko yan. At saka the same naman dito yung kanilang next hop dito. Ay, enter ko na lang. So, yan. I-save natin yung ating configuration. Do WR, yan, saving na. And ngayon, kailangan natin siya i-configure dito kasi meron siyang mayroong communication papunta dito. Kaya lang, walang response ito dahil hindi niya alam yung network dito. So, kailangan natin i-type dito. Ito, router 6 yan. Yung unreachable network, yung dalawa na to. Tsaka yung dito pala. Para meron siyang communication sa taas. Router 6. Dito tayo sa router 6. So, IP route 192.168.1.0 saka yung nilagay ko dyan lahat ng subnet mask ay /24 and .0. And yung next hop address niya, of course, ito lang lahat yung next hop address papunta dito sa neighbor network. So next hop address natin ay 5.2. 92.168.5.2. And enter natin. So, ang ginawa natin dito sa ating configuration ay ni-route natin ito and yung 2.0 i-arrow up ko lang and palitan ko lang dito. Gamitin nyo lang space, right and left arrow sa inyong keyboard and backspace and palitan nyo ng 2. And dito naman ay 3. 3.0 yung network na yan. So, i-arrow up ko lang ulit. Ayan. And dito naman sa network dito sa right ay 4.0. So, arrow up ko lang din and ito lang ang papalitan ko yung 4.0. Ayan. And isave ko yung aking configuration. Do WR. Right. So, tapos na tayo sa router 6. Tapos na tayo dito sa router 6. And dito naman tayo sa router 5. So, meron na tayo dyan sa router 5. Punta tayo dito sa ating router 5 and maglagay tayo ng route, IP route. Iano natin muna, show IP route. So, wala pang route na nakalagay dyan. Wala pa tayong makakita dyan. So, dito, pag nag-ano tayo dito ng do show IP route. So, ito yung mga route na ano natin. Yung static route, static route via 192.168 via itong network na to. 5.2. So, balik tayo dito sa ating router 5. And, kailangan natin i-type yung command na yun. So, IP route 192. Mauna tayo dito sa network na to. Tapos dito pababa. 192.168.1.0 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0 at saka yung next hop address niya ay yung address dito 192.168.4.2 192.168.4.2 and enter natin and arrow up ko lang para sa network dito sa 2.0 arrow up natin and palitan natin dito ayan enter natin. At saka next natin yung internet dito. I mean yung network dito 3.0. Arrow up natin and palitan natin yan ng 3
3.0. And yung network dito na 4.0 hindi na kailangan kasi reachable. Yung but yung network dito ay hindi na reachable yung 5.0. And 5. And isave natin yung ating configuration to WR. So, in short, tapos na tayo dito sa R5. So, pag nagano tayo, nag-type natin do show IP route, ay makita natin dito yung mga route na na-configure natin. So, i-try natin na i-ping yung 5.1 kung meron silang communication 5.1. Do, gamit ako ng do kasi hindi na ako mag-exit. Do ping 192.168.5.1. So, meron silang communication. Mayroong communication itong router 5 to router 6. So, ngayon, i-check natin kung may communication si router 5 to router 3. Ping, yung ano ni router 3 ay 2.2, yung interface dito. I-delete ko lang to, 2.2, inarrow up ko lang. Ayan. So, wala silang communication dahil walang route pero i-try natin dito sa R2. Sa R2, ang network dyan dito ay 3.1. 3.1. So, wala silang communication. So, i-check natin. Dito tayo sa R2. I-check natin do show IP route. So, nalagay natin dyan yung route dito na 2.0 kasi directly connected 3.0. So, directly connected. So, hindi natin na route. Hindi natin nalagay yung hindi tayo nakapaglagay dito yung wala silang communication dito. So maglagay tayo diyan ng static route, IP route. Yung network diyan sa baba dito 4.0, 192.168.4.0 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255 255.255.0 and kalimutan ko yung kanyang next hop address. So dito tayo ngayon sa R2, ang next hop address natin ay 192.168.3.2. 192 space 192.168. Mali pa yung pagka-type ko sa keyboard. 3.2. And enter natin, i-arrow up ko lang para dito sa network dito sa right side dito, 5.0. Arrow up natin. And palitan ko lang ng yung 4 ng 5. So, i-save natin to WR. So, ngayon, pag nagpunta tayo dito ulit sa router 5, and in-arrow up ko yung ang ping natin ay meron na silang communication kasi meron silang route. So, ngayon, pag nag-ping tayo dito from R5 to R1, ay i-check natin bago natin sabihin yung hulaan mo na meron silang communication, wala. Do ping, dapat in-arrow up ko na 192.168.1.1 sa interface na yan. So, wala silang communication dahil ito may route dito. From R5, pining natin dito si R1, wala silang communication dahil ito, naglagay tayo dito ng route. Pero si R1, wala siyang route. So, in short, ito, mayroon silang communication dito. Kaya lang si R1, hindi makakabalik yung kanyang reply dahil wala siyang route sa kanyang table. So, punta tayo dito sa R1, mag-configure natin. Meron ako dito sa tab 1 yung R1. Ilagay ko lang dito yung IP route. Yung network na ito hindi natin na-type yung 3.0 saka 4.0 network at saka 5.0. So IP route 192.168.4.0. Saka yung kanyang subnet mask na 255.255.0. Saka yung next hop address natin, yung sa router 1 ay yung interface dito. Yung IP address dyan, 192.168 1.2. Ayan. So, arrow up ko lang and palitan ko yung IP address dito ng 3, yung network dito.
And yung arrow up ko again and palitan ko yung interface dito, yung 5.0. I mean, yung router IP address dito sa area na to, 5.0. 5.0. So, I hope okay na yung ating configuration. I-ano ko, ano ko lang, sinip ko ando show IP route. Ayan. Kailangan ko gumamit ng do show IP route. Ayan. So, meron na sila ngayon route. So, pag nag-ping ka ngayon dito from R6 to R1, do ping 92.168.1.1. So, yan. Oh, wala pa rin communication. So, i-double check ko yung R1. 192 via 1.2. Via yung 5.0 via 192. Okay. Via 1. Meron bang 3.0? Meron. So, meron. I-check na natin muna dito sa R5, R3. Punta ko muna sa R3. And maglagay muna ako ng route dyan bago natin. So, IP route. Yung network dito na 3.0. 192.168.3.0. At saka yung kanyang subnet mask na 0. At saka yung next stop niya ay ito 192. 192.168.2.1. 2.1. Enter yung network natin na 4 dito sa baba, dito sa area na to. 4. Yung arrow up natin, yung network dito sa right side sa baba na 5. 5.0. So, do WR. So, i-check natin kung merong configuration si R3 to R6 5.1. Do ping 192.168.168.1.5.1. So, hintay natin kung merong communication. So, wala silang communication. 5.2. Ayan, i-check natin dito sa R2. Baka may nagkamali ako dito. Do show IP route. Okay, si 4. Sa network na 4.0 ay dito siya. Okay, via 3.2. Okay, tama dito. By 3.2. Tapos ito, I think alam ko na yung mali. Kasi si R2 walang route dito sa baba. Via. Ay, connected sila dito. Okay, ito si 2. Ito. Serial 3.0. Ayan, connected. Okay, meron sila dito. So, check natin dito. Baka dito nagkamali sa R4. Do show IP route. Okay. Dapat si R4 ay ito directly connected. And dito 5.0 directly connected. Alam ko na dito yung mali sa R4. So kailangan natin maglagay ng route dito. IP route. Yung unreachable network ay 192.168.192.168.2.0 at saka yung kanyang subnet mask ay 255.255.255.0. And yung exit interface natin, next stop interface natin, sorry, ay yung 192.168.3.1. 192.168.3.1 and enter natin, arrow up natin yung network dito na 1.1 sa kabila. So, meron ng communication hopefully ito. And isip natin yung ating configuration. Ayan.
So, i-check natin ulit from R6, ano na lang, R5, R5 to R1. So, arrow up natin, ping natin. So, boom. Meron na silang communication. Dito pala yung mali natin kanina kasi sa dami ng router ay minsan nakakalimutan natin. So, kailangan natin i-check do IP route, do show IP route. Pag dito kayo, pag inin ko kasi, show IP route. IP route. In, show IP route. Ayan, makikita mo dyan yung mga route mo. Show IP route, show IP interface brief. Ito yung mga command na kailangan natin dito. Show IP interface brief. Ayan. Yung inassign nyo na IP address or show run. Ayan. Yung lahat ng configuration mo, makikita mo dito sa show run. Ayan. And hanggang dito lang. And huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.